and the INC, uh, the, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the President, kasi sinabi ng President noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment. Napakarami nating problema hinaharap. The INC supported that statement. So, sabi nila, tama yon. So, mag-rally tayo to support the President. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and yung nag-provide ng context na yun. Because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters. Pinagsama ang isang... They work on only one report. 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam mo yun, wala man lang akong pangalan doon. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, alam mo man, may naglagay. Narinig namin si RDM. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time, si Chis Escudero, nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? Dalawang malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing gano'n. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control. The media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talaga nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala namin yan. Kumisan nga, ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din. Kamukha nung nangyari itong naghanapan natin kahapon. Sino ba po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco. Tsaka po yung binanggit nila nung presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito eh. Pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949.
So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yon. So pwede na po yung 12 dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganun din sa panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa? 4 na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Sino pong makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin, natanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa dihig. Yun po yung totoo. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po, nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang ng majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang gano'n? Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila kagad yung Blue Ribbon. Kung sila po ay gagawa lamang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumal-dumal na pagnanakaw na ito, okay po yun eh. Nakita po ninyo kung ano yung ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay ng Senado yun. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa kagad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglipa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin, talagang gusto nilang gawin. Lahat manggulo, gagawin lahat para sa ganun mapagtakpan nila yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa natin. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18-point-something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw na mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto. Sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa? Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unang susi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang flood control. Pananagutan po naming lahat ito na ito'y maresolba sa lalong madaling panahon dahil ang taong bayan po'y naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po
matagal na panahon, nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa. 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan? Na binuksan? Hindi po eh. Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na wag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yun po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po, without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importanting. Alam po ba ninyo kung nung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigay lang po sa amin ay isang link. Kami ang magpiprint. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap mga staff. Kapag yung mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanila yung partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, signature page, pipirma ang principal. Paano ko papalitan nila yung ibang bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? 500 pages. About 400 pages, more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. Paano kung palitan po yung mga pahina doon? Tilang importanteng mga bahagi doon. Ano pa po ang alam namin doon? Tama po ba yung ginagawang ganun? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan po, yung may pumirma. Pero ako, sabi ko, unang-una hindi kumpleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Pangalawa, wala man lang, kahit na po pasintabi lang na may pumirma kung kanino galing ito. Wala po eh. Link lang po eh. Link. Kami po ang magpiprint. Makikita nyo may watermark. Pwede nilang i-deny yun. Hindi naman yan ang binigay namin sa'yo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano kung papalitan nila yung ilang bahagi o yung buong kabuuan ng bahagi na yun? Maliban lang sa pagiging parcel. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy ang pagdinig? Napakarami ko pong pangalang ibinigay sa kanya. Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito, para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po ang binugbog niya. Kung ano-ano pinagsasabi sa akin. So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin ay hindi na katotohanan, hindi na po ako sasali doon. Bago pa man ang formal na pagbubukas ng pagdinig, nagkagulo at nagitin na inimbitahan ng Blue Ribbon Committee. Sa kabila nito, pinangunahan ni Senator Pia Cayetano ang pagdinig at iginiit na siya pa rin ang lehitimong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Natuloy ang pagdinig sa kabila ng suspension order na idilabas ng bagong Blue Ribbon Committee chairperson. Kasama sa pagdinig sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta na siyang nag-preside ng hearing. Sa testimonya ng tinaguriang Brave 18, nagsimula umano ang operasyon noong 2022 at nagpatuloy hanggang 2025 kasabay ng panahong si Zaldico pa ang Appropriations Share Committee. Kinumpirma ng isa sa mga testigo na naghatid sila ng mga maleta na naglalaman umano ng pera para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanilang salaysay, dinala umano sa Paway, Ilocos Norte para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa testimonya, madalas umanong makitang nakikipagpulong kina Zaldico, sina Representative Laila De Lima, Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel at Terry Ridon sa mga opisina at townhouse. Nakapaghatid din umano sila ng mga maleta at paper bag na naglalaman ng pera kay dating Senador Antonio Trillanes sa head office ng Magdalo sa Quezon City na umano'y ipinagkakaloob sa mga taga-International Criminal Court o ICC. Maging si Father Flavi Villanueva ay nakatanggap rin umano ng maleta at sobre na naglalaman ng pera. Tinangkarin umano silang suhulan ni dating PNP Chief Nicolas Torre para bumaliktad sa kanilang sinumpaang salaysay. Iniisa-isa rin ni Senator Marcoleta ang mga pangalan ng ilang senador, miyembro ng House of Representatives, mga dating mambabatas at iba pang personalidad na pinagdalhan umano ng mali-maletang pera ng 18 ex-Marines.
Nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulfo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na. Kinumpirma rin ni Bernard Gumban, isa sa tinaguriang Brave 18, na 2 beses silang naghatid ng mga maleta sa bahay ni Senator Erwin Tulfo. Ayon sa kanya, ang isang maliit na maleta ay naglalaman umano ng 20 milyong piso hanggang 25 milyong piso, habang ang isang medium-sized na maleta naman ay may laman na 40 million pesos hanggang 50 million pesos. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium? nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. 4 na large na maleta naman ang di umano'y hinatid kay Senator Tito Soto noong 2024 bago ang campaign period. Ipinakita rin sa pagdinig ang mga larawan kung saan nakasakay sa helicopter sina Soto at Lacson na pagmamay-ari umano ni Zaldico. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalau na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, narigo na namin. Pagdating nila, ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiretso yung limo ni boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang hagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. So, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So, isang maleta lang?
5 po, 5. 5 maleta? Sa kabila nito, tinawag naman na bogus hearing ng New Majority Bloc sa Senado ang ginawa ng Cayetano Bloc. Giit nila, respeto umano ang Senate rules. At yung mga isiniwalat na mga ex-Marines sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay mariing itinanggi ng mga nabanggit. Itinanggi ni Senator Tito Soto ang alegasyon dahil hindi raw siya senador noong 2022 hanggang 2025 gaya ng nabanggit. Itinanggi rin ni Senator Erwin Tulfo ang mga alegasyon laban sa kanya at sinabi niyang sham hearing daw ito at hindi recorded dahil sa illegal umano ang pagdinig. Tinawag din niyang malaking kasinungalingan ang mga alegasyong tumanggap umano ang senador ng maletang naglalaman ng pera. Samantala, nagpadala naman ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ng imbitasyon kina Attorney Levito Baligod at sa 18 ex-Marines para sa isasagawang flood control probe sa komite sa Lunes, June 8 at invited din daw lahat dito ang mga senador. Gabinete ni PBBM umano'y nananakot sa ilang senador para lumipat sa Soto Block ayon kay SP Cayetano. Si Sheena Torno magbabalita. Ayon sa Solid Block 12 o bagong mayorya dito sa Senado, nasa 2 hanggang 3 pa raw na mga senador mula sa Cayetano Block ang nililigawan para lumipat sa kanilang grupo. Hindi na raw magtataka si Senate President Alan Peter Cayetano dahil nangingialam umano ang Malacanang. Halimbawa na lamang sa nangyari kay Senator Cheese Escudero. I'm praying for him. I know his circumstance. Yan ang munting mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang kaibigan at kapwa-senador na si Cheese Escudero. Kasunod yan ng pagtalon ni Escudero sa grupo ni Senator Tito Soto III nitong Miyerkules. Sinabi ni Cayetano, alam niya ang dahilan kung bakit napilitan ng mambabatas na bumaliktad dahil umano sa pressure ng Administrasyong Marcos. I'm just human, but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. Si Escudero ang isa sa mga senador na target sampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman dahil umano sa kaugnayan niyan sa flood control scandal. Posibleng malabo na itong mangyari umano matapos kumala sa Cayetano Block. Ani Cayetano, si Senator Jinggoy Estrada nga raw ay matagal nang tinawagan at tinatakot laban sa kanyang kaso. Ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya na sa kabinete yung mga yon. Na ino-offer nga na wala na siyang kaso na basta't huwag siyang aalis. That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Samantala, patuloy pa rin ang girian sa usapin ng liderato sa Senado. Muling igingit ni Cayetano na base sa konstitusyon at Senate rules, maaari lamang makapagdeklara ng quorum sa Senado kung may 13 higit pang senador. Hindi rin dapat maaaring ideklara ang lahat ng seats na bakante kung nasa 12 lamang. Wala ring nakasadaan niya sa batas na maaaring mangialam ang hekutibo sa lehislatura. Ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how they did it, di ba? May mga behind the scenes dyan, kaya sabi ko nga, you read between the lines kung ano nangyari. But what is the reality? The reality is, I was elected by 13, the Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong i-invento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Pinuna rin ni Cayetano ang pahayag ng Solid Block 12 na nais na nilang magtrabaho, ngunit tila mas inuna pa umano ang paghahati ng mga chairmanship. O nung nag-session sila, may 12 sila, sabi nila may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. O, pinasaba nila yung sa ospital, sa pasyente. Nasa agenda yun, pwede lang pa. Hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power. Kung sa Senator Pia Cayetano naman ang tatanungin ay bukas siya sakaling magsagawa ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. May patutsada naman ang senadora sa Solid Block 12. Pag hindi kami nagkasundo, all of us can decide, we can have a vote to change the Senate President. That's all it takes. It's very simple. You just need 13 people to change the Senate President because the majority of the senators do not like the Senate President anymore. But you cannot decide, 3 kami, 5 kami,
12 kami, ayaw na namin, we will conduct our own session. Hindi pwede yun. Sila nga, yabang-yabang nila, lagi lang tinuturo yung rules, tapos hindi nila sinusundan. Pero ang paninindigan ng mga senador sa grupo ni Cayetano, iligal ang pagkahalal kay Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Never po tayo nagkakapit po sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign. Dagdag ni Senadora Pia Cayetano, nakalagay sa Senate rules na ang mga officer of the Senate ay inihahalal ng majority vote ng lahat ng miyembro nito. Iba rin daw ang specifics ng kaso ng Avellino versus Cuenco. Ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP balak iakyat ang issue sa Korte Suprema. Sa 1987 Constitution, inihahalal ang Senate President sa bisa ng boto ng majority vote ng lahat ng miyembro ng Senado. Para magka-quorum, ang ginamit na kataga sa saligang batas, majority of each house. Ayon sa Associate Dean ng UP College of Law, ang mga katagang all of the members ay ginagamit lamang ng saligang batas sa botohan ng Senate President. Pag all the members, 24 na yung batayan, kapag majority of the House or majority of the senators as yung modified version doon sa Senate rules, ang pagkakaintindi nun ay marahil yun yung constitutional majority ang tinitingnan. Sa pahayag ng Integrated Bar of the Philippines, alinsunod sa batas, ay may bisa ang sesyon kahapon. Kaya official acts din ang lahat ng ginawa ng Senado noong sesyong yon. Kaugnay naman sa sinabi ni Senadora Pia na iba ang specifics ng kaso sa Avellino versus Cuenco, ayon sa National President ng IBP na si Attorney Alan Panolong. Dun sa first floor, may mga nagsasabing hindi papasukin ng resource persons natin. So, kailangan ko po silang sunduin. Nung sinundo naman, ang ating staff doon, napakaayos naman, humihingi naman ng mga pangalan, mag-register daw si guest. Sabi ko, there are guests? So, walang problema, pinapasok po siya. Maraming salamat sa inyo. Our media friends, you're always welcome to cover. Pasensya na parang nagkaroon ng konting gulo, but definitely we do not in any way intend for any of you not to be able to cover our events in the Senate anytime. On that note, nagulat lang ako kasi maayos naman. Sabi ko doon sa ating resource persons, halika na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Di ko rin nakalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon. Kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to. This is the Senate. This is the halls of democracy. We will hold our hearing and we will continue. So hindi na ho akong papaligoy-ligoy. Good morning again po sa inyong lahat. Yesterday, a session was purportedly held by 12 senators, 12 po, in which committee assignments were declared vacant and chairmanship of this very committee, this committee on the Blue Ribbon, was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ho kayo 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumay po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na humaalala lahat. Acting, presiding officer, Senate President Pro Temp, Acting Senate President. Paano nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members.
Buhay pa ho si Senator Legarda, hindi pa ho siya pinapalitan. Kaya hindi ho pwedeng magkaroon ng another Senate President pro tem. I also say this for the sake of our staff na litong-lit na sa ginagawa ng mga kasama natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo, because I would happily give up this position. Alam niyo po yun, hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue yun kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. I have a longer speech, but because of the events that have transpired, I want to give floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko. Nasa karapatan ko din po yun as chairman of the committee. Kine-question nyo nung sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaluwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal, it can be written, it can be text. Lahat na ng versions na ginawa ko. So valid po itong pag-create natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako. Pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka maya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, I will give the floor to the Senate President. Thank you. Katotohanan, basis ng ating paniniwala sa Diyos, basis ng ating paniniwala sa isa sa lipunan na to, basis ng ating 1987 Constitution ay katotohanan. Let's start out and make it this very clear. This is not against the administration. This is not for the administration. This is not for any political party. I ran in 2022 as an independent, became Senate President with 13 people with different political belief. This is about the truth. So let me read this into the record. Revised Penal Code as amended by Commonwealth Act number 264, restored by EO number 187. Acts tending to prevent the meeting of the assembly and similar bodies. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 200 to 2,000 pesos or both shall be imposed upon any person who by force or fraud prevents the meeting of the National Assembly, Congress of the Philippines, or any of its committees or subcommittees, constitutional commissions or committees or divisions, or any political board, or city or municipal council or board. Article 144, as amended by Commonwealth Act 264 as restored by EO 187, disturbance proceedings. The penalty of arresto mayor or a fine of 200 to 1,000 pesos shall be imposed upon any person who disturbs the meeting of the National Assembly or any of its subcommittees, committees or subcommittees, constitutional commissions or committees, division thereof, or any provincial board or city, municipal council or board, or prevent or in the presence of any such body should behave in such a manner as to interrupt its proceeding or to impair the respect due to it. I shouldn't have to read this. We do not want to put the Senate staff in the middle. But I invite the Blue Ribbon Committee staff, I invite the staff of the Senate, while thanking the Office of the Sergeant at Arms, thanking the ladies and gentlemen who opened the doors to us today, who assisted Senator Pia to make sure that our resource persons are here today. As a point of order, Madam Chair, Rule 3, the President, his duties and powers. Section 3, letter E, to have general control over the session hall, the antechambers, corridors, offices of the Senate. Nandyan din yung power to dismiss any employee for cause, which dismissal in the case of permanent classified employee shall be in conformity with the civil service laws. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Ladies and gentlemen of the Senate, you know the law. You work for the Senate. You work for lawmakers. You work for the Republic of the Philippines. Alam nyo kung anong tama't mali. Doon sa hindi nakakasuro, let me read you the rule. Section 1, the Senate shall elect in the manner provided hereafter provided. President, a President pro tempore, a Secretary at Sergeant at Arms. These officers shall take their oath of office before entering the discharge of their office, their duties. Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members
all its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, di po ako nag-resign. In the event of removal, tinong ko sa mga kapatid natin sa media kapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the President. Siguro naman po I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional, spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon, na sunod-sunod ang kanilang manifesto, pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi malturo sa kanilang mga estudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami makapag-away, hindi po kami kapit-tuko, walang violence sa aming mga boto. Pero ipaglalaban namin Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentlemen in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, matesting natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Amy Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman, as the chairman of the Blue Ribbon Committee, I designated Senator Marcoleta as the chairperson of the subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine underwater privilege speech of Senator Lacson, flooded gates of corruption, flooded gates of hell, etc., etc. Nandito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, which provides Section 20, subcommittees, delegation of authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. Klaro po yun. Sayang lang siya ang time at ang energy ng tao na yung mga kasamahan mismo natin sa Senate ay nagbibigay po ng reason for people to doubt that this subcommittee is authorized to be formed. It is. So it's very clear in our rule. Hindi na ito dinidebate kung gusto lang naman ng mga tao na maliwanag. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin na naimbita ko rin
ang Secretary ng PWHO, ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ang kanyang sinabi. At lalong-lalo na hindi ko na po ulin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis. Sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, ako po ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pipilitan ang sarili namin na kami manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng kulin, ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang po ay nagtagal sapagkat iba po yung hirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo pong nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw na salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, na ng 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayang Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila? Lalo na po yung madaldal sa kanila. Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad hindi sila kumuha. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, ngunguna na Senate President Alan Cayetano. Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin taga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na isandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimutan inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga
Ang kusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw na matanong dito. Pagkakataon na po ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan. Parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nabigay ng isang repeller report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato?